Naaawa lang po ako sa best friend kong lalaki dahil niloloko lang siya ng girlfriend niya. Nirecord ko po ang usapan namin para iparinig sa best friend ko at para may ebidensya ako. Ang girlfriend niya ang nanloko sa kanya pero parang ako pa ang lumalabas na masama ngayon. Tawagin na lang natin siyang Catherine at ang best friend niyang lalaki ay Joshua. Naging mag-best friend silang dalawa simula pa lang ng grade 8 sila at itong si Joshua ay parang baby boy sa kanilang classroom dahil sobrang cute niya. At noong nagkaroon ng pandemic ay nag-switch sila sa modular at online class kaya panay ang chat sa kanya ni Joshua at nagpapatulong sa mga modules. At noong taong 2021 ay naging distant siya sa mga kaibigan niya dahil medyo na busy siya sa pag-aaral. Hindi na rin siya masyado nakipag-communicate kahit sa Facebook at hindi rin siya nakikitang lumalabas ng kanyang mga kaibigan. Taong 2022 ay nakita niya ulit ang kanyang mga barkada at kasamang pumunta sa bahay nila si Joshua. Sobrang laki ng pinagbago ng itsura ni Joshua dahil siya ay chubby noon at medyo maliit pero ngayon ay sobrang payat at matangkad. At noong bumalik na ang face-to-face na klase ay silang dalawa ang palaging magkasabay na pumasok dahil mag-best friend na sila. At naikwento naman sa kanya ni Joshua na meron daw siyang pinopormahan na babae at magka-MU na silang dalawa. At ang sabi sa kanya ni Joshua ay gusto niyang maging magkaibigan si Catherine at ang babaeng pinopormahan niya. Tawagin na lang natin itong babae na to na Ira at si Ira ang naunang makipagkaibigan kay Catherine. Hindi masyadong naging komportable si Catherine kay Ira dahil hindi niya alam kung pabebe lang daw ito o talagang nakikipagplastikan sa kanya. At isang araw ay may kumalat na lang na chismis at narinig ni Catherine na inaaway niya raw at sinisiraan si Ira. Doon pa lang ay parang nag-iba na ang kutob ni Catherine dahil pag magkausap naman sila ay maayos ang kanilang pagkakaibigan pero pag nakatalikod na ay pinagkakalat nito na inaaway siya. Pero laking gulat ni Catherine nang biglang may inamin sa kanya si Ira na nagseselos pala ito sa tuwing magkasama sila ni Joshua. Ipinagkalat ni Catherine yung mga chismis na kumalat sa kanilang eskwelahan nang dahil sa naiinggit siya kay Catherine dahil ito ang palaging kasama ng kanyang manliligaw. Lumipas ang ilang buwan ay sinagot na ni Ira si Joshua. Ito ay Valentine's Day at nagpagawa si Joshua ng flower crochet. Si Catherine mismo ang gumawa ng flower crochet at nagtaka siya nang biglang papalapit sa kanya si Joshua na parang maiiyak na. Dahil hindi pala tinanggap ni Ira ang binibigay na regalo sa kanya ni Joshua kaya nung nag-lunch break sila ay kinausap ni Catherine si Ira. Tinanong niya si Ira kung bakit hindi tinanggap ang regalong binibigay sa kanya ni Joshua at ang sagot lang sa kanya ay dahil ayaw niya. Makalipas ang ilang linggo ay naaksidente si Joshua sa motor at hindi siya gaanong makalakad dahil malakas ang impact ng pagkakabangga. Nahulog sa kanal si Joshua at tumama ang kanyang tuhod sa simento kaya hindi siya gaanong makalakad. At noong mga panahon na hindi nakakapasok sa eskwelahan si Joshua nang dahil sa aksidente ay ipinagbilin kay Catherine si Ira. Nabantayan niya itong mabuti habang hindi pa nakakapasok ng eskwelahan si Joshua. Pero ang totoo ay parang walang pakialam si Catherine kay Ira dahil sa ginawa niyang hindi pagtanggap sa regalo ni Joshua. Pero dahil naaawa siya sa kalagayan ni Joshua ay binantayan niya pa rin si Ira kahit ayaw niya talaga. Pero nung pumasok si Catherine sa eskwelahan ay madalas niyang mapansin ang isang lalaki na kasabay pumapasok ni Ira. At dumating din ang panahon na merong isang tao na nagsumbong kay Catherine na may ibang boyfriend na pala si Ira. At ang chismis pa ay si Ira at ang karelasyon niya ay mag-iisang taon na pala. Nagulat si Catherine sa isinumbong sa kanya kaya ang ginawa niya ay nirecord niya ang usapan nila nung babaeng nagsumbong sa kanya para iparinig sa kanyang best friend. At nung panahon na nagkakalabuan na si Ira at si Joshua ay nagsumbong sa kanya si Joshua na minsan niya na rin itong nahulihan ng ibang kachat. Kaya nung nalaman ni Joshua na merong nai-record na usapan si Catherine ay pinilit niya itong isend sa kanya para maliwanagan siya. Nangako naman sa kanya si Joshua na hindi ito isesend kay Ira. Pero sa hindi inaasahan ni Catherine ay isinend niya to kay Ira kaya malaki ang naging galit sa kanya. Ang sabi kasi ni Joshua ay pakikinggan niya lang pero isinend niya pa rin ito kay Ira. Ang tanong ko lang po Ate Charis, masama po ba akong tao kung iniisip ko lang ang nararamdaman ng best friend ko? Nang dahil sa cheating na ginawa ng jowa niya parang ako pa ang lumalabas na masama ngayon. Mas pinili pa rin po ni Joshua si Ira kahit alam niyang may jowa na ito. Ang huling conversation po ng best friend namin ay panay sorry niya sa akin pero parang ako pa rin po ang sinisisi niya. Nasira na po ang friendship namin ng dahil sa isang pagkakamali kaya gusto ko po sanang humingi ng advice. Hanggang dito na lang Ate Charis. Alam niyo kapag humihingi kayo ng advice sa akin, sinusubukan kong ilagay yung sarili ko sa katayuan niyo. Halimbawa na lang yung kaibigan ko, nalaman kong niloloko siya ng girlfriend o asawa niya kung ano yung gagawin ko. Siguro kung ako'y nasa kalagayan mo, ang pinakauna kong gagawin ay tatanungin ko si Ira kung totoo ba na may boyfriend siyang iba. Dahil unang-una sa ibang tao ko yun narinig at hindi confirm ni Ira kung totoo ba. Pwede kasing chismis lang yun o pwedeng totoo. Ngayon kapag umamin sa akin si Ira, tatanungin ko siya, aaminin mo ba sa best friend ko o akong magsasabi sa kanya? Para kahit papano ay ma-inform si Ira na may alam ka na at possible na kusa siyang umamin at hindi sa'yo yun manggagaling. Minsan kasi gusto lang natin magmalasakit sa isang tao pero pag lumagpas ka na doon ay parang nakakasama pa. Kumbaga dahil sa sobrang concern mo kay Joshua ito naman best friend mo ay bungol. Hindi niya siguro na
naintindihan na gusto mo lang malaman niya na niloloko siya ng girlfriend niya. Kaya siguro ang magiging aral ng ating kwento ay pwede tayong magpayo sa ating mga kaibigan pero wag tayong makialam. Dahil kung ako yun nasa kalagayan ni Ira, hindi naman sa pagiging tamang hinala. Kung halimbawa lang naman ite, hindi totoo ha. Iisipin kong may lihim na pagtingin ka kay Joshua. Huwag mong isiping naging masama kang tao o masamang kaibigan kay Joshua at kay Ira. Maging aral na lang sa ating lahat dahil lahat ng bagay ay may limitasyon. Hindi lahat ng bagay ay pwede natin panghimasukan. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Rochela sa Milano at Cassandra Capcao, Angeline Azarce at Christine Jane Cruz, Angel Francisco. Kaya yun lang. Like, share para alam mo kung anong namin bukas. Bye-bye!